Diba? Anong relevance of Snake to the scene? It's, well, there's undertone kasi na ahasan. May ahasan. Tapos, yun nga po, maraming ahas sa paligid. Parang ganun po yung undertone ng kwento. Thank you very much. That was Ms. Lea Saltera of ABS-CBN and Philstar. Up next, we have Jojo Padaligan of Rider PH. Chester, bilang lalaki ka naman, nagkaroon ka pa ba ng proseso para maging handa sa paghubad at sa paggawa ng intimate scenes, or from the start ba, or nahati ka na? Kasi di ba sabi nila, ang sabi ng iba pag lalaki, wala namang mawawala sa'yo. Wala naman actually, pero ako bilang artist, sa pag approach ko sa roles at sa trabaho ko na to, kailangan ko ma-deliver ng maayos yung base sa script. So, bago ko muna is, sabi ko muna yung director, ano yung tamang objective and approach na gagawin ko dito para pagawa ko siya ng maayos. If I have to be naked on this part, kailangan, ang pinaka-aim ko kasi is, it has to be pleasing to the eye of the audience. So, hindi basta hubad lang siya or basta tanggalin ko yung damit ng partner ko and then something like that. It has to please the audience. Kumbaga, hindi siya basta ganyan lang. So, yun yung pinaka-approach and objective ko. So, ayun. Pero never ka naging mahihayin to this role? Hindi ako naging mahihain, pero may time kasi na sinusundan ko yung basta yung pinaka-objective ko sinusundan ko talaga. Para ma-execute ko to ng maayos, yung pinaka-sequence, ma-execute ko siya ng maayos. And also, nakikipag-cooperate din ako sa partner ko. Yung magiging partner ko doon sa eksena para smooth yung transition namin. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Thank you. Thank you. Okay ka na? Kung may sasabihin ako. Thank you. Kay Direk, my last question. Gaano ka ka-generous and collaborative sa director? Pumapayag ka ba na pag nakita mong uncomfortable yung artista mo sa linya, na-revise nila, or even to the point na papakita mo ba yung eksena sa kanila after the shoot, kasi after all, katawan nila yun at sila ang ma-expose? Or is it a bad idea to be generous and collaborative as a director? Kasi baka pag ganun ka, hindi na masunod yung vision. I try to be as generous as possible. But I also have a vision. So, if they cannot do something, I try to work with them. Ganun ba? There's some, for example, may isang tao na hindi niya kayang hawakan yung ahas or something like that. I understand. Gagawin natin ng paraan. Pero yung isang eksena na, for example, delivery or intentional eksena, as much as possible, we wanna stay true to the vision ko. The lines, okay lang na mapalitan, basta ma-deliver yung intention ng eksena. Okay naman po. I think collaboration is important sa paggawa ng pelikula. Pero not to the point na ipapakita nga yung take sa kanila kasi napaponscious na direct baka lumabas yung ganito or direct baka hindi maganda yung facial expression ko. You know what, I'm thankful kasi yung team nagtawa naman po sa akin. Hindi ako hinanapan, nagtiwala naman sila na aalagaan ko sila, na kahit gaano kasila yung eksena, I make sure naman po na maayos na lalabas. Ganun. At yung kung ano makikita ng mga tao is yung best part nila. Did you have to earn that trust or set na yun dahil ikaw ang director? I feel that as a director, you must have that trust. If you don't earn it, you must demand it. Ganun po siya. Thank you. Thank you very much for your question. That was Jojo Padaligan of Rider PH. Up next, we have Naz Tabares of Pelikula Mania. Medyo light lang. Since yung plot kasi ng movie is parang nangaakit sa cast, ano yung para sa inyo, best asset ninyo na nagagamit yung pang-akit and why? Sa harap?
siguro, eyes. My eyes. Isa din po kasi yan sa part ng katawan na pwedeng pang-akit. Like, IFAB, something like that, di ba? So, yun, feeling ko, yun yung one of the best. Since wala ko neto, mata na lang. Yun. It is very sexy. Sahara is very sexy. Ako. Nakita na nila yan pa. Anyway, sa akin siguro, syempre nag-mature na rin ako. Normal lang naman yung nakikita yung mga gano'n. Tsaka alam naman ninyo na malaki na yung hinaharap talaga. So, ang masasabi ko lang yung gesture ko. The way na nagsalita ako, yung mukha ko, facial expression, the way I move. So, yun ang pang-aakit na makikita mo sa akin. And I think Miss Ida has the maturity, and maturity is sexy. Thank you, Lord. Sa akin po yung hinaharap, yun pang unang-unang kaya kong gamitan pang-akit, pero dagdag na rin po yung ungol. Kasi kung walang ungol, parang kahit may boobs ka ata, ha? Ano na yan, na yan? So dagdagan na po natin. Yung ungol ko po dito, pag narinig niya talagang, kaya na po manghusgan. And si Mara po, if you're not familiar with her, siya po yung lato-lato girl na nag-viral. Lato-lato girl. If you search siya ng YouTube, lalabas po siya. Sumakay siya ng Google, search siya lang po siya. Caris and Chester. Sa akin naman po, since wala naman akong boobs, I think yung pagiging inosente po ng mukha ko. Marami po nagsasabi na, mostly of course men, lagi po nila sinasabi na ang sexy po ng pagiging inosente ko. So, I think yun yung ginagamit ko para makapang-akit. Ayun po, thank you. And her body, sexy rin naman. Chester. Ginagamit kong pang-akit is yung presence ko sa mga tao. Yung approach ko sa kanila, tsaka the way I treat them. First of all, yung kung paano ko sila i-console. And, yeah, most likely ganun. Base sa trailer, parang lahat ng babae lumanaga sa'yo, no? Tama ba? How does it feel na parang, yun nga, parang ang dami mong hiling-hilis? Bawal. Very nice. Very, very nice. Kaya siya masabi. Actually, nakikita ko siya para yung exercise. Napapaharap siya. Sabi ko nga, ang pinakapagod sa amin lahat, si Chester kasi sa kakapang. Final na po kay Direk. Ano po yung gusto nyo yung take-away ng mga audience sa pagnood ng Katas? Katas, it's a very empowering movie po. Again, pagbibigay ng boses sa mahihina, yun po yung binuhay ko sa movie na to. It's a woman empowerment movie. And I can say that this is one of the most daring movie ng Filmax. One of the most, if not the. Yeah. Thank you. Thank you very much. That was Nas Tabares of Pelikula Mania. For our next question, we have Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Sweet pa yun. Hello guys. Yung basic trailer kasi nilapad ko parang medyo camp yung treatment doon sa story direct. Pero at the same time, meron din parang makatotohanan in the sense na dark din yung inner layer ng story. So ano yung naging inspiration mo with this? Ano yung naging treatment mo sa pag-direct? Yes, tama po, very campy. Yeah. Campy siya, campy, and then tama po, thank you for noticing. There's a dark undertone. Again, inspiration po nito yung mga tao na kinalaghayan ko na was a kid. This kasambahay, may mga kwento yan eh. So, yung po, kaya po siya doon ako. Inisip ako sana ng kwento. Anong kwento ng mga to? Kaya ako nakakuha ng ganito. Okay po. And then yung second question ko na lang siguro. For the cast, ano yung parang na-discover nyo within yourself or yung talent ninyo?
while doing this film? Ano yung, parang na-discover niyo pa sa sarili niya, kahit pa lang ibigay. So let's start with Mara. Sorry. Kaya ko palang from masayang-masaya to sobrang lugmok. And at the same time, kaya ko laruin yung character na binigay sa akin kasi pinagkatiwala sa akin ni Direk. Sobrang hindi ko alam na kakayanin ko yung emosyon. Kasi from, parang sa out of 100, yung saya niya sobrang nasa 101. Then yung lungkot din na mararamdaman niya sa 200. So parang bago po first time ko itong movie na to and lahat ng emosyon na ibigay ni Direk sa akin, pinagkatiwala po niya sa akin yung role is iningatan ko talaga. And talaga na-challenge po ako doon. Kaya, yun po. Ayun, ako naman, hindi ko akalain na kaya kong ilabas yung galit ko na matagal ko na tinatago. Kasi yun talaga yung ano ko yun ang isa kailangan, may paghuhugutan ka. So, ang pinaghuhugutan ko talaga, yung galit ko na hindi ko mailabas-labas. Kasi nga, di ba, sabi ko nga earlier, pag nagmamature ka na kasi, you will learn to keep quiet. So, ngayon, so since kailangan siya sa role, kailangan ko siya i-gather lahat, yung energy na parang fireball, yung gano'n. Tapos sasabog, gano'n siya. So, gano'n yung feeling. Kaya nga, after ng actingan dun sa barn, na sobrang nilabas ko lahat ng galit ko, sumakit talaga yung ulo ko, promise. So, yun po. Grace. Hello po. Sa akin naman po, yung hindi ko po in-expect na mahihirapan ako is yung sa love scene po. Kasi syempre, alam ko naman sa sarili kong magaling ako in real life, di ba? Tapos, sa set, I didn't expect na magiging mahirap pala siya. So, kasi yung posture ng katawan, kailangan pleasing siya sa mga manonood. Kaya after talaga nung scene, even if it's quick lang, sumakit yung buong katawan ko na parang nangyari siya totoo. Ganun. So, yun po. Thank you. Chester? Yung pinaka na ano ko dito is nakipag-cooperate ako dito sa mga lead na babae. Siyempre, ano sila apat. So, kailangan may pag-conversation ako sa kanila and dapat, okay, ganito lang gagawin natin. Kailangan isang take lang natin to. So, inano ko doon is yung pinaka-objective ko sa kanila is dapat maging maayos itong gagawin natin eksena. Ayun. Paano yung pakikipag-usap with each girl? Parang, meron bang, iba't iba ba sila ng atake or? Yes. Isang bagay is kasi syempre magkaiba yung approach namin. Iba yung character niya, iba yung character ko. Yung character ko is, yun, mayaman ka yun. Tapos, yung character niya is, kumbaga, we have to meet up the level para para makatotohanan. Tapos sinasabi ko rin, as much as possible gagawin natin itong passionate. Kasi hindi lang yung basta may club lang tayo sa camera. Tsaka sinasabi ko rin, kailangan iyan natin to 80% yung katawan mo, 20% ang isa akin. So, kumbaga ang inaano ko doon is yung parang kailangan mas lamang yung sa'yo kasi yun yung objective ko. Kailangan ma-please natin yung camera. So, parang maganda yung gawa namin. May mga scenes ba na parang you did it, then after that, you think na parang may ibigay ka pa? Sorry? May mga eksena ba na na-experience mo na once na nagawa nyo ng scene, parang you feel na sana may ibigay ka pa sa scene na ito? Na-experience mo na ba yun? Most likely tinitingnan ko lang din sa monitor. Pero dahil sa prod, ang galing nung namin nung camera natin, ang galing, ang ganda ng buha nila So, nung
Well, actually, binigay ko naman yung binigay namin nung partner ko kasi lahat sila, binigay namin yung 100% sa eksena. And it turns out great kasi ang ganda talaga ng kuha. So, shoutouts nga pala kay Direk Marcy. And you, Miss Sahara. Ako po, yung bagay na kaya ko pala. Nakakakita na ako ng ahas dati. Pero first time ko humawak. Kasi may pet ako dito, ahas. So, feeling ko naging natural naman siya. So, kaya ko pala hawakan, ilagay sa aquarium, something like that. So, yun po, isa. And sa mga role ko po kasi lagi akong inosente. Galing sa mga last na project ko, lagi akong inosente. Though dito, inosente po ako. Pero meron kasing part na magiging demonyo ako. So, kaya ko palang makipagsampalan sa isang Miss Ida and Kuya Chester. Ayun po. So, yun po. How about emotionally? Kasi I've been noticing this whole press con that you're a bit emotional right now. Parang ano ba yung tumatakbo sa isip mo ngayon? Emotional ba dahil masaya ka or Masaya po, syempre. It's my first video. So, sige na. Kailangan ko kasi patunayan dito na karapat namin pakita mo sa kanila na ikaw yung lead. Siguro yun yung pinaka-ano ko. So, napapressure ako sa sarili ko. Sila kasi, Direk, hindi sila nakaka-pressure eh. Kalaban ko kasi dito yung sarili ko. Kailangan ko ipakita sa kanila na tama na ako yung pinili nila as their lead po. So, it's my first lead role kaya sobrang masaya po ako na nagawa ko na maayos yung role ko. Yun po. Napanood mo na ba yung parang final cut? Sorry. Napanood mo na yung final cut? Or? Hindi ba? Pero kasi makikita mo kasi trailer pa lang, pasabog na. So, sobrang saya po namin lahat na yung pagod namin, yung puyat namin, lahat worth it po. Okay. Thank you. I feel like, with Sahara's performance in this movie, 100% sure, masusundan siya agad-agad. Kasi magaling siya. How do you plan it? Siyempre po, isang karangalan po na marinig yung mga words na yun na galing sa isang magaling na director. Direk Robo, thank you so much po. Sobrang saya ko po. Okay. And then last question, kasi speaking of trailer, when I watch it, pero sinabi na either parang yung line is about makatas and matamis. So sa cast na lang, kung kayo magiging isang butas, ano yung essence ninyo bilang butas? Gusto nyo ba mas makatas kayo or mas matamis kayo? Miss Mara. At bakit? Siguro mas makatas na lang. Kasi kung mas matamis ka, hindi naman lahat ng sobra di ba? Lahat ng sobra is hindi pwede, hindi tama. So hindi rin naman lahat pwede sa matamis. Sa katas, pwede kang mauhaw. Mapufulfill nun yung yung eagerness ko sa uhaw. So, mas makatas na lang po siguro, makakatulog pa ako sa ng tao. Sige, thank you. Ayaw ko magsalita. Ako kasi ayoko na sobrang makatas. Gusto ko matamis, pero hindi masyado makatas. Kasi alam niya, pag sobrang dulas, wala ka na mararamdaman. Totoo yun! Di ba? Nagsasabi na ako totoo, tingin mo na iyak ako sa tawa. Miss Karin. Ayaw po. Hello po. Bakit pa ako papipiliin sa dalawa kung pwede naman parehas? Makatas at matamis. Di ba? So, syempre doon tayo sa makatas na, matamis pa, para masarap. All-in package. Ganun. Chester. Makatas.
All day, nandun yung ano, nandun yung nectar na ano, nutrients. na hinahanap para lagi pagkukunan all day. Miss Sahar. Ako, honestly speaking, hindi ko alam yung sasagot ko. Siguro sweet na lang, as a sweet girl. Yun alam mo. Alam ko anong yung sagot eh. Thank you guys and congratulations.